So hello guys, magluluto tayo ngayon ng kalderetang beef. So ayan, lagyan natin ng laurel, tapos lagan natin sibuyas, patatas, carrots. Yan, panggisa natin mamaya. Yan, lalagayin lang natin siya. So, salang muna natin siya. So while nililaga ko siya, nag-get na ako ng ibang mga pangsahog, which is patatas, tapos yun yung bell pepper. Tapos lalagyan natin siya ng tomato sauce, tapos yung reno. Tapos gigisa natin sibuyas, bawang. Yes, yan. Papalambutin lang natin yung yung baka hanggang sa lumambot siya. Medyo matagal-tagal, forward na natin to. So, pag nagluluto pala ako ng beef caldereta, like kung yun, piniprito ko muna yung carrots tapos yung patatas. Kasi usually yan naman yung tradition na ginagawa nila pag nagluluto ng kaldereta. Piniprito muna nila yung carrots and then yung tapos yan, ahunin lang natin siya pag nag golden brown na. Tapos yung pinagprituhan natin ng potato and carrots, yun na rin yung gagamitin natin yan na paggigisahan ng sibuyas bawang. So here it goes. Yan, papalabasin lang natin yung aroma ng sibuyas, of course. Tapos ilalagay natin yung bawang. So yan, pag nag golden brown na siya, okay na to. Pag lumabas-labas na yung aroma ng ating sibuyas tsaka bawang, pwede na nating ilagay yung beef na pinakuluan natin, which is, tagal kong pinakulan yung beef. Binili ko lang yun sa Alphamart. Pero sobrang tagal yung pakuluan. Tapos yan, gigisain lang natin konti yung beef, which is malambot naman na yan konti. Lugi sa walang ngipin. Kasi ang hirap nga talaga, dapat talaga may pressure cooker ka pag nagluluto ka ng mga ganito yung mga beef. So, mas maganda pa manok na lang yung ginawa kong kaldereta. So, ayan siya. Tapos lagyan lang natin siya ng pampalasang patis. So, usually kasi talagang patis ang nilalagay ko sa pampalasa. Tapos yung beef cubes. Yan. Isahin lang natin siya. Haluin lang natin para magsama-sama lahat yung lasa niya. Kasi yun na lang din ang magpapalasa talaga sa beef natin kasi kalahating kilo lang naman to. Pero madami na rin to. Good for 5 to 6 people tong ulam na gagawin natin ngayon, which is nagre-range to ng 200 to 300 for this kind of menu. So yung pinaglagaan ko, yun na rin yung ilalagay kong pampalambot, pampakanya para pinakasabaw niya kasi medyo gisay natin konti, palambutin pa natin konti siya para magsama-sama na rin yung lasa niya. So ayan. So pinas-forward ko na siya kasi ang tagal ko kasi sa pagluluto. Yan, nilagay ko na yung tomato sauce, nilagay ko na rin dyan yung reno, pinagsama-sama ko na siya, tapos nilagyan ko lang ng pampambalanse ng lasa, which is yung asukal. Kasi mas maganda pag nilalagyan siya ng asukal para kahit papano yung lasa niya is bumabalanse. Tapos yung panghuli, lagyan na natin yung red bell pepper. So yun, papalambutin lang natin yung bell pepper, tapos yun, all goods na. Sarap lang kasi ng ganito pag may bell pepper siya kasi mabango. So kahit mahal yung bell pepper minsan talagang napapabili ako kasi parang nakukulangan ako sa lasa. Tapos ito, lalagyan natin siya ng yung kalamansi. Pinagkunan ko, nagpiga lang ako ng konting kalamansi para yun, pambalansi din ng lasa yan. So yun, almost done na yung ating kalderetang beef. Which is a budget meal lang para sa pambahay lang naman to. Which is hindi ka nalugi. Ito na yung ulam na hanggang bukas sarsa pa lang talagang panalo na. So ano pang inaantay natin guys? Ito na yung pinaka gusto ko sa lahat, which is yung platings time kasi okay na siya. Luto na siya. This niluto ko to ng almost 2 hours to 3 hours. Kasi natagalan talaga ako sa pagpapalambot. Pagpapalambot nung baka. Ang hirap niyang palambutin. Sobrang tigas niya. Talagang hindi recommendable pag ilulutuin mo siya sa ganito. Halos ubusin niya yung gasol mo bago maluto yung baka. Not unless siguro na magagandang klase ng baka ang bibilin mo, which is malalambot yung mga karne niya. Kasi binili ko lang yung baka na yan sa Alphamart, which is 212 pesos lang ang bili ko dyan, kalahating kilo na siya. Kasi nag-ano pa ako sa dapat lulutuin ko eh. So yun, let's go to the plating. Ito yung pinaka gusto kong part, yung magpa-plating ka na ng ulam. Kasi of course, ang sunod nun sa pagpa-plating is kainan time. Pabayaan nyo yung duman na yun. Panggulo yun eh. Alam na nagbibidyo ang tao, sumisingit siya.
So, ayan. Magpa-plating na tayo, guys. And then, of course, ano ba bang susunod sa pagpa-plating kundi kain ng time? Simpleng ulam, which is kaldereta, budget meal talaga, which is I just spent here, I think that is around 300 pesos. Kasi marami nagtitinda dito ng mga tumpok-tumpok tulad ng carrots na tumpok. That carrots is worth 20 pesos, pati yung patatas 20 pesos din siya. Tapos yung nabili ko na bell pepper is 15 pesos lang. Tapos yung reno is around 30 pesos lang yun. And then yun na. So yun, ito na yung pinaka the best part, kalderetang beef, lutong bahay ni Moto Mukbang. So ayan. Tapos of course, hindi mawawala yung ating sausawan palagi. Gumagawa ako palagi ng sausawan na patis. Tapos nilalagyan ko siya ng